Matagal nang walang nobya si Dark at hindi pa rin nahahanap ang babaeng kanyang mamahalin. Kaya naman ang malaman niyang meron siyang malubhang sakit, hindi na niya ninais na magpagamot pa. Wala na siyang rason para mabuhay sa mundong ibabaw dahil nag-iisa na lang siya sa buhay. Hanggang sa magtagpo ang landas nila ni Dahlia. Isang babaeng niloko at iniwan matapos mabuntis. Hindi nawala sa kanyang isipan si Dahlia at napagtantong na love at first sight siya kay Dahlia. Kaya naman ginawa niya ang kanyang makakaya para mapalapit sa dalaga at makuha ang loob nito. Ngunit paano niya sasabihin sa babaeng mahal niya ang tungkol sa malubha niyang sakit? Ngayong may rason na siya para mabuhay. Hindi pa kaya huli ang lahat para magpagaling? Jana, ano ba? Kakatapos mo lang maligo. Magdudumi ka na naman? Naiinis na wika ni Dahlia sa 4 na taong gulang niyang anak. I'm sorry, Mama. Hindi na po mauulit. Nakayukong wika ng kanyang anak. Halika nga rito sa loob. Pumasok ka na bago pa kita mahampas. Inis niyang sabi sabay hila sa anak papasok sa loob ng kanyang maliit na bahay. Sobra ka naman sa anak mo, Day. Kalma lang. Ganyan talaga ang bata, makalat. Parte iyan ng pagiging bata niya. Nga pala, wala ka na bang balak na mag-asawa? Iba pa rin kapag buong pamilya. Hay nako, wala na. Pare-pareho lang naman yung mga lalaki. Mga sakit lang sa ulo. Pagkatapos makuha ang gusto nila, iiwan ka na lang ng parang basura. Iritableng wika ni Dahlia. Minahal kasi ni Dahlia ng sobra ang lalaking kinakasama. At halos ibigay ang lahat ngunit nagawa pa rin siya nitong iwan. Kahit may anak na sila. Hindi na kontento sa kanyang dating kinakasama at humanap ito ng iba. Ang masakit para sa kanya, nalaman niyang nagkaanak din ito sa iba. Ngunit iyon ang sinusuportahan nito. Habang sila ng anak niya, ni piso, walang binibigay ang kanyang ex. Hindi naman lahat ng lalaki ganun, Day. Sadyang napunta ka lang talaga sa lalaking nasa talampakan ng utak. May mga babaeng naanak ka na pero nakatagpo pa rin ng tunay na pag-ibig. Maraming single mom ang masaya ngayon dahil may mga lalaking tumanggap sa kanila. At yun ang hiling ko sa'yo. Naaawa kasi ako sa anak mong si Jana. Isang araw nagtanong siya sa akin kung nasaan ba ang tatay niya. Bakit siya lang daw sa kanilang magkakaibigan ng walang tatay? Parang nadurog ang puso ko sa tanong niyang yun. Ang sabi ko lang, busy sa work. Malungkot na pahayag ni Sheena. Bumuga ng hangin si Dahlia. Ibahin mo na lang palagi ang usapan niyo kung tungkol sa tatay niyang itatanong niya sa'yo. Pagod na rin akong magsinungaling sa kanya. Pero alam kong hindi niya pa maiintindihan ng lahat dahil bata pa siya. Ganun na lang lagi ang isasagot mo. Busy sa work ang papa niya. Ano pa nga ba? Kaya sana wag masyadong mainit ang ulo mo kay Jana. Alam ko ang nararamdaman mo, pero mainam na hindi mo dinadamay ang bata sa inis mo. Hindi ko naman siya dinadamay. Minsan lang talaga napipikon ako sa kakulitan niya. Pero tama ka, bata siya. Talagang makulit ang bata at masahabaan ko pa ang pasensya ko. Mahinahong wika ni Dahlia. Simula nang ipanganak ni Dahlia si Jana, sinamahan na siya ni Sheena. Hati sila sa lahat ng gastusin sa inuupahan nilang yon. Dahil may pinagkakakitaan naman si Dahlia bilang reseller. At si Sheena naman ay call center agent ang trabaho niya. May araw na on-site siya at may araw na work from home lamang siya. Ang mabuti pa, bumili na tayo ng damit na susuotin natin para bukas. Kahit yung mumurahin lang pero maganda namang tignan. Ikaw, maganda ka kaya kahit anong damit ang isuot mo, babagay sa'yo. Baka doon ka pa makabingwit ng isda. Marami pa namang kaibigang lalaki na gwapo si Charlie. Nakangising wika ni Sheena. Hindi naman yun ang gusto ko. Ang pakay ko doon ay makapagsyaro ng pagkain. Sana masarap lahat ng pagkain doon. Mabilis na sagot ni Dahlia. Si Charlie ay kaibigan ni Sheena na naging kaibigan na rin ni Dahlia. Dumadalaw kasi noon si Charlie. Makulit na bading ito ngunit mabait at mapagbigay.
O siya, basta mamayang hapon. Bumili na tayo ng damit. Nakakahiya naman kung hindi tayo pupunta sa mismong birthday niya. Alam kong may nararamdaman kang hiya dyan nang malaman mong may nasasabi pala ang pamilya ni Charlie. Pero wag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nagpunta tayo sa birthday niya. Nakakahiya kaya. Kaya pala gano'n na lang kung magbigay siya ng regalo kay Jana at magdala ng pagkain dito. Ang mamahal, nakakaloka. Soon, makakabawi rin ako sa kanya. Magiging worth it din ang araw-araw na pagkayod ko. Wika ni Dahlia sabay hingang malalim. Kinabukasan, nagtungo nga sina Sheena at Dahlia sa birthday party ng kaibigan nilang si Charlie. Laking tuwa nito nang makita sila. Kanina ko pa kayo hinihintay. Magtatampo na sana ako ng bongga kung hindi kayo pupunta. Wika ni Charlie bago bumaling kay Jana. Hello baby girl, halika na sa loob. May mga candies doon at kung ano-anong sweet na magugustuhan mo. Nakangiting sabi ni Charlie sa anak ni Dahlia. Mukhang bigatin ang mga bisita mo ha. Kami lang yatang hampas lupa dito. Wika ni Sheena sabay tawa. Pinalo siya ni Charlie sa braso. Umayos ka nga dyan. Hayaan mo sila. Basta kayo, mga kaibigan ko kayo. Masaya akong nagpunta kayo rito. Halina sa loob ng makakain na kayo. Malikot ang mata ni Dahlia. Panay ang tingin niya kung saan-saan. At hindi niya mapigilang humanga sa ganda ng bahay ng pamilya ni Charlie. Bunso kasi si Charlie sa kanilang magkakapatid. At siya na lang ang kasama ng mommy niya sa bahay niyang yon. Nasaan pala si tita? Tanong ni Sheena nang maupo sila. Tulog na si mommy, alam mo na, matanda na kaya maaga na palaging nagpapahinga, pero maaga namang nagigising. O siya, kumain na kayo dyan, at huwag na kayong mahiya. Kapag uuwi na kayo, magsabi ka agad kayo sa akin, dahil may nakahandang pasyaron sa inyo. Ani Charlie sabay ngiti. Otomatikong kumibot ang labi ni Dahlia. The best ka talaga, Charlie. Maraming salamat sa'yo dahil safe na ang ulam namin kinabukasan. Sinulit nila Dahlia at Sheena ang pagkain nila roon. Binusog din ng gusto ni Dahlia ang kanyang anak. Maya-maya pa'y bigla siyang naihi. Kaya nagsabi siya kay Sheena na bantayan ang kanyang anak. Diretso ka lang dyan sabay kaliwa. Iyon na ang banyo. Wika ni Charlie kay Dahlia. Mabilis na naglakad si Dahlia dahil ihing-ihi na talaga siya. Sa bilis ng lakad niya, hindi niya napansin ang paparating na lalaki kaya nagkabanggaan sila. Ay kabayo! Sigaw ni Dahlia sa gulat at inasahan ng babagsak siya ngunit nasalo siya ng lalaki. Nagkatitigan sila ng lalaki ng ilang segundo bago niya binuhat ang sariling katawan. At saka bumangon matapos niyang itulak ang lalaki. Sa susunod, tumingin ka sa daraanan mo ha? Testing to. Iing-ihi na ako, gumawa ka pa ng eksena. Inis niyang sabi bago patakbong nagtungo sa banyo. What? Ako pa talagang hindi tumitingin sa daan? Natatawang bulong ni Dark sa kanyang sarili. Bumalik na siya sa kanyang table at kinausap ang kanyang mga kaibigan. Hanggang sa mahagip ng mata niya si Dahlia na kakagaling lang galing sa banyo. Charlie, sino yung babae na yon? Kaibigan mo rin ba? Tanong ni Dark sa birthday celebrant. Mabilis na tumango si Charlie. Yes, kaibigan ko yung dalawa. Yung mahabang buhok si Dahlia. Anak niya yung kasama niya. Si Sheena naman yung isa. Mag-best friend sila. Tumangutangwang binatang si Dark. Ah, okay. Pamilyado na pala yung Dahlia? Mabilis na umiling si Charlie. May anak lang si Dahlia pero walang kinakasama. Siraulo kasi yung ex niya eh. Iniwan sila kaya yan. Siya na lang ang bumuhay sa anak nila. Katuwang niya si Sheena. Pinagmasdan ni Dark si Dahlia mula sa malayo. Hindi niya alam kung bakit tila hindi niya maalis ang tingin niya kay Dahlia. Matapos nilang magkatitigan kanina, mabilis na tumibok ang kanyang puso at bago iyon sa kanyang pakiramdam. Ikaw ba, kailan mo ba balak mag-asawa? Tanong ni Charlie sa kanya. Nagkibit balikat si Dark. Hindi ko pa alam. Siguro,
Hihintayin ko na lang ang bigay ng langit sa akin. Hindi ako maghahanap. Tugon niya bago ngumiti. Naupo na sa isang tabi si Dark dahil bigla siyang nakaramdam ng pagod kahit wala pa man siyang ginagawa. Bumuntong hininga siya bago tumingala. Ay, hindi ko alam kung hanggang saan na lang itatagal ko. Kung hanggang kailan na lang ako pero sana bigyan pa ako ng rason para mabuhay. Wika ni Dark sa kanyang isipan. Muli niyang itinuon ang kanyang paningin kay Dahlia. Hindi niya napansing nakangiti na pala siya habang nakatingin kay Dahlia na panayang tawa. Nang mapansin niyang uuwi na ang mga to, tumayo siya at pasimpleng sumunod. Maraming salamat Charlie at happy birthday ulit. Salamat sa pasyaron. Rinig niyang sabi ni Dahlia. Walang anuman. Ingat kayong tatlo sa pag-uwi. Mahal ko kayo. Sambit naman ni Charlie. Hindi alam ni Dark kung ano ang nakain niya at naisip niyang sundan sina Dahlia. Mabilis siyang sumakay ng kanyang sasakyan at agad na sinundan ng jeep na sinakyan ni Dahlia at Sheena. Nalaman niyang hindi naman pala ganon kalayo ang bahay nito mula sa bahay ni Charlie. Teka, ano ba tong ginagawa ko? Bakit ko ba sinundan ng babaeng to? Makaalis na nga. Biglang sabi ni Dark sa sarili nang mapagtanto ang kanyang ginawa. Lumipas ang isang linggo, magsasampay na sana ng damit si Dahlia nang biglang lumitaw sa kanyang harapan si Dark. Agad na tumaas ang isa niyang kilay. Anong ginagawa mo rito? Mataray na tanong niya sa binata. Mahinang tumawa si Dark. Ang sungit mo naman. Nandito ko para ibigay to. Pinabibigay ni Charlie sa inyo. Inutos niya lang sa akin. Tinitigan muna ni Dahlia ng ilang segundo si Dark bago kinuha ang dala nitong paper bag. Pagkatingin niya sa loob, pagkain niyon kaya bigla siyang natakam. Anong pangalan mo? Baka mamaya wala naman pala talagang pinapadalang ganito si Charlie sa amin. Baka may lason pa to. Seryoso niyang sabi sa binata. Malakas na tumawa si Dark. Hindi naman yata tamang pag-isipan mo ako ng masama, Miss Dahlia. Tama ba ako? Tinatanong kita kung anong pangalan mo, pero hindi mo sinagot. Tumikhim ang binata. Pasensya ka na. Ako nga pala si Dark. Kaibigan ako ni Charlie. O yan, nasabi ko na. Kahit itanong mo pa sa kanya. Bumuga ng hangin si Dahlia bago umaliwalas ang kanyang muka. Okay, fine. Pasensya ka na. Masungit talaga ako sa mga taong hindi ko naman kilala. Alam mo na, maraming masasamang loob ngayon. At hindi ako basta-basta nagtitiwala sa kung sino. Matamis niyang nginitian si Dahlia. Ayos lang, naiintindihan ko. Mainam nga yan para hindi ka agad napapahamak. Siya nga pala, baka mapadalas na ang pagdala ko sa inyo ng kung ano-ano. Kasi magiging busy daw si Charlie. At bilang kaibigan niyo, gusto niya pa ring magbigay sa inyong dalawa. Tumango-tango si Dahlia. Okay, sige. Salamat pala dito. Walang anuman, alis na ako. Wika ni Dark, bago sumilay ang malawak ng ngiti sa kanyang labi. Alanganin namang nginitian ni Dahlia si Dark, bago siya pumasok sa loob at inilapag sa mesa ang dala nitong pagkain. Habang si Dark naman ay may ngiti sa labi habang nagmamaneho, patungo sa kinaroroonan ni Charlie. Ano? Naibigay mo ba yung binili mong pagkain para sa kaibigan ko? Nakangising wika ni Charlie nang makarating siya ron. Oo, ang ganda niya lalo sa malapitan, pero ang taray niya medyo nakakatakot. Siya lang ang bukod tanging nagtaray sa akin. Yung mga babaeng nakakausap ko, madalas silang magpakyut sa akin eh. Natatuwang wika ni Dark. Pinandilatan siya ng mata ni Charlie. Ibahin mo si Dahlia. Hindi yun basta-basta nagpapakyut sa isang lalaki porket gwapo. Wala na nga yatang pakialam yun sa mga lalaki eh. Kasi nga niloko siya ng dati niyang ginakasama. Ang focus na lang niya ngayon ay ang anak niya. Hindi ko nga alam kung may balak pa yung magmahal ulit. Kaya nga ilang beses kitang tinatanong. Sure ka ba talaga dyan? O baka naman trip mo lang si Dahlia? Huwag mo nang guluhin ang buhay nun.
At saka may anak na yun. Ano naman kung may anak na siya? Ang sabi nga sa akin, masarap daw magmahal ang single mom, maasikaso. At isa pa, hindi ko nga rin alam kung anong nangyari sa akin. Simula nang nagkatitigan kami nang mabangga ko siya, nung birthday mo to, hindi na siya nawala sa isipan ko. Sumasagi sa isipan ko ang mataray niyang muka, ang pagdataray niya sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta, bago sa akin ang ganitong pakiramdam. At saka ko lang naramdaman. Ito ba ang tinatawag na love at first sight? Naguguluhang tanong ni Dark. Tinawanan siya ni Charlie. Aba, ewan ko sa'yo. Ayus-ayusin mo yung desisyon mo sa buhay. Kapag nalaman kong trip mo lang si Dahlia, friendship over talaga tayo. Sumeryoso ang mukha ni Dark. Hindi ako nagbibiro o nantitrip, Charlie. Matagal na akong walang girlfriend. At hindi rin naman ako babaero. At isa pa, alam mo naman kung bakit hindi ako nakikipagrelasyon, hindi ba? Malay natin, siya palang magbibigay ng rason sa akin para piliin ko pa ring mabuhay. Lumipas ang 5 araw. Laking pagtataka ni Dahlia kung bakit si Dark na naman ang naghatid ng pagkain na inaakala niyang galing kay Charlie. Bakit ikaw na lang palaging inuutusan ni Charlie? Hindi ka naman mukhang utusan. Mukha kang ang boss eh. Kunot noong tanong niya. Malawak na ngumiti si Dark. Guwapo ba ako sa paningin mo? Namilog ang mga mata niya. At bakit mo naman naitanong yan? Magiging sinungaling ako kung sasabihin kong pangit ka. Kinikilig siyang tumawa bago tinitigan si Dahlia. Di ibig mong sabihin, guwapo ako sa paningin mo, tama ba? Nalukot ang mukha ni Dahlia. O tapos, ano naman? Anong meron? Akala mo gusto kita ganon? Hindi no? Wala na akong pakialam sa inyong mga lalaki. Mga manluloko kayong lahat. Kahit pangit, manluloko na rin. Ang kakapal ng pagmumukha nyo. Galit niyang sabi kay Dark. Itinaas ni Dark ang dalawa niyang kamay. Galit na galit ka naman dyan. Hindi naman lahat ng lalaki ganon. Hindi lahat manluloko. Nagkataon lang na manluloko ang ex mo, kaya ka nagkaganyan. Tumaas ang kilay niya. Ano? At saan mo naman nakuha yan? Kay Charlie. Naikwento niya sa akin. Tinanong ko kasi ang pangalan mo sa kanya. Nung nagkabanggaan tayo, hindi ka na kasi nawala sa isipan ko. Kaya ang sabi ko, sa tuwing may pagkain siyang ipapadala sa inyo, ako na lang magdadala. Kasi alam kong hindi ka tatanggap mula sa akin. Kagaya ng sinabi mo, hindi ka mabilis magtiwala. Paliwanag sa kanya ni Dark. Napailing naman si Dahlia sabay kamot sa kanyang sentido. Hindi niya maitatangging gwapo ang binatang kausap niya ngayon. Mukha itong may lahi. Bumagay rito ang balbas nito. Naging lalaking lalaki ang dating. Dumagdag pa ang matipuno nitong katawan. Kaya sigurado siyang babaero si Dark. Magagaling talaga kayo sa panluloko, no? Magaling kayong manguto ng babae. Hindi mo ka madadala sa mga ganyan mong sinasabi. Ako? Hindi mo maalis sa isipan mo. Sinabi na rin niya yan sa akin noon. Bulok na yan. Nakangiwi niyang sabi. Nilapitan niya si Dahlia. Bakit ayaw mo muna akong kilalanin? Bakit hindi mo muna subukang kilatisin ang pagkatao ko? Kaysa naman hinuhusgahan mo ko ng ganyan. Hindi kami pare-parehas ng mga lalaki. Magkakaiba kami, Dahlia. Parang kayong mga babae lang din. Magkakaiba kayo. Pinalo niyang bigla si Dark. Hoy ikaw, tigilan mo ako sa mga mabubulaklak mong salita. Hindi na ako madadala sa mga ganyan. Nadala na ako. Ayoko na. Ang focus ko na lang ay ang anak ko. At saka imposibleng magkagusto ka sa isang katulad ko. Bakit? Dahil isa kang single mom? Ano naman kung isa kang single mom? Para sa akin, mas masarap mahalin ang katulad mo. Dahil kinaya mong ang buhayan ng anak mong mag-isa. Ibig sabihin, kayang-kaya mo ang sarili mo. Hindi mo kailangan ng iba. Matatag ka. At base sa kwento ni Charlie, ginagawa mo ang lahat para buhayin ang anak mo. At doon ako lalong napahanga sa iyo, Dahlia.
Kung maaari lang sana, pwede bang kilalanin mo muna ako? Pwede naman tayong maging magkaibigan sa una. Please. Nakikiusap na sabi ni Dark. Hay nako, pasneya ka, tigilan mo ko. Marami pa akong gagawin. Maglilinis pa ako ng bahay kaya ang mabuti pa, umuwi ka na. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo at huwag mo na akong guluhin pa. Tahimik na ang mundo ko. Salamat dito sa pagkain pakisabi kay Charlie, pero makakaalis ka na. Pagtataboy ni Dahlia sa binata. Tinitigan siya ni Dark ng ilang minuto bago tuluyang umalis. Agad namang pumasok sa loob ng kanilang inuupahan si Dahlia at saka inilapag ang pagkain sa mesa. Hoy, ang bad mo naman. Baka iyon na ang lalaking ibinigay sa'yo ng langit, tapos tinataboy mo. Ang gwapo ng lalaking yun, parang may lahing Espanyol. Kung ayaw mo sa kanya, sa akin na lang siya. Nakangising sabi ni Sheena. Tinaasan niya ng kilay ang kanyang kaibigan. Kung gusto mo, sa'yo na lang ang lalaking yun. Oo, gwapo nga siya. Wala naman akong sinabing pangit siya. At ang itsura niyang yun, halatang marami ng babaeng dumaan sa palad niya. Marami na siyang binira. At ayokong mapasama sa mga koleksyon niya. E paano kung hindi naman siya ganun? Paano kung mabait pala siya? Ano ka ba? Meron pa ring mga lalaking matino. Oo, bihira lang sila. Pero paano kung isa pa lang lalaking yun sa mga matitinong lalaki na pinapangarap natin? Kung ako lang gusto niya, talagang hindi na ako mag-iinarte pa. Iba pa rin kapag may tatay ang anak mo. Sa tingin ko nga, mukhang professional ang isang yun. Base sa tindig niya at galaw. Ikaw din, baka magsisi ka sa huli. Kilalanin mo muna. Mahabang pahayag ni Sheena. Pabagsak na naupo si Dahlia sabay kamot sa kanyang ulo. Ang bilis naman kasi talaga ng pangyayari, Day. Bigla na lang siyang lumitaw. Ang sabi niya sa akin, hindi raw ako nawala sa isipan niya nung nagkabanggaan kami. Ano yon? Love at first sight? Love at first met, ganun? Mabilis na tumango si Sheena. Oo, may mga ganong pangyayari sa buhay. Yung unang beses mo palang nakita ang isang tao, nahulog ka na kaagad. Baka yun nga ang nangyari sa kanya. Kaya hayaan mo na lang siyang ipakita sa'yo ang dapat niyang ipakita. Baka talagang nahulog nga siya sa'yo nung araw na nagkabanggaan kayo. Mariing pumikit si Dahlia sabay hugot ng malalim na paghinga. Sa katunayan, naaawa siya sa anak niya kapag tinatanong siya nito tungkol sa papa nito. At pangarap pa rin niyang makatagpo ng isang lalaking tatanggapin sila ng anak niya. Ngunit kailangan niyang maging matalino sa pagpili ng lalaki. Ayaw na niyang masaktan pang muli. Hay nako, bahala na. Basta, hindi ako magpapakita ng motibo sa kanya at madalas ko siyang susungitan. Para malaman ko kung hanggang saan ang pasensya niya sa akin. Kung matatagalan ba niyang ugali ko. Kasi maraming lalaki ang magaling lang sa una. At yun ang oobserbahan ko sa kanya. Wika ni Dahlia sabay hingang malalim. 2 araw ang lumipas, kumunot ang noo ni Dahlia. Nang pumarada sa tapat ng kanilang inuupahan ng isang mamahaling sasakyan. At lumabas mula roon si Dark na mayroong malawak na ngiti sa labi. Mayaman nga ang isang to. Ibang kotseng mamahalin na naman ang dala niya ngayon. Bulong ni Dahlia sa sarili bago ipinagpatuloy ang pagwawalis. Hi Dahlia. Nakangiting wika ni Dark na may dalang bouquet at paper bag na may dalang pagkain. Humalukip-kip si Dahlia. Ano, nandiligaw ka na ganon? Nagpaalam ka ba sa akin? Pumayag ba ako? Mataray niyang sabi sa binata. Mahinang tumawa si Dark. Alam ko namang hindi ka papayag na manligaw ako sa'yo. Isipin mo na lang na ito ang paraan ko para patunayan sa'yo na totoong interesado ako sa'yo at gusto kita. Para sa'yo, please, tanggapin mo sana. Ilang segundong tinitigan ni Dahlia ang inaabot sa kanya ni Dark bago niya iyon tinanggap. Magkasalubong ang kilay niyang tinignan si Dark. Ano bang pumasok sa isipan mo para gawin ang mga bagay na to? Ano ba? Gusto mo lang ba ng thrill? Kaya isang katulad ko na single mom ang ginugulo mo? Nagsawa ka na ba sa mga single dyan? Naboring ka na ba sa kanila?
Wika ni Dahlia bago tinitigan si Dark, mula ulo hanggang paa. Humugot ng malalim na paghinga si Dark. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa'yo. Pero matapos nating magkatitigang dalawa, hindi ka na nawala sa isipan ko. Kaya tinanong kita kay Charlie. Sinabi naman niya sa akin ang tungkol sa pagiging single mom mo at wala naman akong pakialam dun. Sinabi niya rin sa akin na hindi ka katulad ng ibang babae, na mataray ka nga, matapang. Ayos lang sa akin, wala akong pakialam. Pasensya ka na pero hindi pa rin kasi ako naniniwala. Masyadong mabilis ang pangyayari. Pero kung talagang seryoso ka dyan, dapat hindi ka nagmamadali. Dapat hindi ka naiinip. Baka naman kasi mamaya mainip ka at bigla ka nalang magbago. Baka isumbat mo pa tong mga binigay mo sa akin. Kapag ginawa mo yon, talagang sasampalin kita. At babangasan ko yung pagmumukha mo. Wala kong hiningi sa'yo. Ikaw ang nagbibigay sa akin. Ang sa akin lang, masamang tumanggi sa grasya. May pananakot na wika ni Dahlia sa binata. Mabilis na tumango si Dark. Hindi ako ganong klaseng tao. At isa pa, wala naman sa akin yung mga binibigay ko sa'yo. Barya lang sa akin yan. Napanganga si Dahlia. Wow naman pala. Bongga ka, Day. O siya, salamat pala dito. Pero hindi ka pwedeng pumasok sa loob. Sa susunod na lang. Baka kasi akala mo pwede ka nang pumasok-pasok sa loob. Porket may mga dala ka. Hindi ganon. Pasensya ka na. Isipin mo nang maarte ako o kung ano paman. Mahirap talaga para sa akin na magtiwala ka agad. Kahit nasabihin pa nating kaibigan ka ni Charlie. Malawak na ngumiti si Dark. Naiintindihan kita. At ayos lang sa akin kahit hindi mo muna ako papasukin sa loob ng bahay mo. Masaya na akong makita ka. Yun ang nagpapasaya sa akin ngayon. Ang masilayan ka. Sana umusad itong sa atin. Dahil gusto kitang makasama ng matagal. Yung hindi na tayo maghihiwalay. Malambing na tinig na wika ni Dark. Napakurap naman si Dahlia bago lumunok ng kanyang laway. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngayon na lang ulit siya nakarinig ng matatamis na salita mula sa isang lalaki. Ngunit bago pa siya mawala sa ulirat, pinandilatan niya na si Dark. O siya, ang dami mo pang dyan. Salamat sa dala mo. Pwede ka nang umalis. May aasikasuhin pa ako ngayong araw. Ingat sa biyahe. Mabilis niyang sabi kay Dark. Walang anuman, basta ikaw. See you again, Dahlia. Bagay na bagay sa'yo ang pangalan mo. Para kang isang magandang bulaklak. Wika ni Dark. Bago matapos ng ngumiti kung saan lalong, nagbigay iyon sa kanya ng pogi points. Inirapan ni Dahlia ang binata. Ang dami mo talagang mga sinasabi pa dyan. Alis na, bago pa ako mainis sa'yo. Ang tamis mong magsalita. Nakakunot noon niyang sabi kay Dark. Mabilis na pumasok si Dahlia sa loob ng kanilang inuupahan. Bago sinilip niya si Dark mula sa bintana. At hinintay na makaalis ang sasakyan nito. Wow naman! May pabuke at food? Pengen naman ako niyan. Tama yan. Para palagi tayong may pagkain dito. Ang yaman pala ng manliligaw mo. Tinawagan ko si Charlie kahapon at nadulas siya. Yung mga dinadala palang pagkain ni Dark nung una, sa kanya pala talaga galing yun. Sinakyan lang siya ni Charlie para mapalapit sa'yo. At ang sabi ni Charlie, hindi raw babaerong manliligaw mo. Wala yang pinagkakaabalahan kundi negosyo niya at pagpapayaman. Salaysay ni Sheena. Paano naman siya nakakasiguro dyan? Kapag nakausap ko na mismo si Charlie, saka na lang ako maniniwala ng konti. Iba pa rin kapag kausap mo mismo yung tao. Magtatanong-tanong din ako sa kanya tungkol kay Dark. Hindi pa rin ako kumbinsidong na love at first sight siya sa akin. Hindi naman ako sobrang gandang babae. Maganda lang. Wika ni Dahlia sabay tawa. Mahina siyang binatukan ni Sheena. Sus, pahumble ka pa dyan. Alam naman nating dalawa na maganda ka ngang talaga. Pero daig talaga ng malandi ang maganda, kaya natalo ka pa rin. O siya, yung sinabi ko sa'yo hayaan mo na lang si Dark sa gusto niyang gawin. Makakatipid tayo sa pagkain neto. Tumatawang sabi ni Sheena.
Napailing na lamang si Dahlia. Piste ka? Para naman tayong manggagamit neto. Parang ang sama ko naman yata kung gagamitin ko si Dark para lahat tayo makalibre ng pagkain. Imposible namang hindi ka maggagusto sa kanya. Baka nga sa susunod na buwan, bumuka ka na dyan eh. Pinandilata ni Dahlia ng mata ang kanyang kaibigan. Hoy, napakabastos mo. Manahimik ka nga dyan. Walang ganon. Hindi ako bubuka ka sa lalaking yon. Never. Lumipas ang isang buwang pagpapapansin ni Dark kay Dahlia. Sa wakas, pumayag na ang dalaga na kumain sila sa labas. Kasama ang anak ni Dahlia na si Jana. Panay ang kulitan ng dalawa habang natutuwa si Dark sa anak niyang si Jana. Habang ang anak naman niyang si Jana ay sabik sa isang ama. Alam mo, ramdam ko ang pananabik ng anak mo sa isang daddy. Kanina kasi kinausap ko siya. Matalino ang anak mo, matured mag-isip. Tinanong niya ako kung ako raw bang magiging daddy niya. Hindi ako sumagot, nginitian ko lang siya. Wika ni Dark sabay ngiti ng tipid. Hayaan mo na lang siya. Huwag ka na lang masyadong maging malapit sa anak ko. Ayoko naman na masanay siyang nandyan ka, tapos bigla ka na lang mawawala. Mahinahong wika ni Dahlia sabay iwas ng tingin kay Dark. Mahinang tumawa ang binata. Bakit palagi mo na lang yan sinasabi? Siguro, gusto mo kong mawala sa mundong to, no? Pinanlakihan ni Dahlia ng mata si Dark. Timang, hindi yun ang ibig kong sabihin. Kahit nagaano pa ako kagalit sa isang tao, ni minsan hindi ko hiniling na mawala sila o madisgrasya sila. Iniisip ko pa lang yun kasalanan na. Tama ka dyan, dahil may mga taong gustong mabuhay. Kahit ako, gusto kong umabot pa ako ng 100 years old eh. Gusto kong mabuhay ng matagal. Mapait na ngumiti si Dark matapos sabihin yon. Kung masamang damo ka, aabot ka talaga sa ganong edad. Pero kung mabait ka, kukunin ka kaagad. Seryosong sabi ni Dahlia. Tinawanan naman siya ni Dark. Magiging bad na lang pala ako para mas mabuhay ako ng matagal at makasama ka. Nangasim ang mukha ni Dahlia. Sus, eksena mo. Pasneya ka rin talaga eh. O siya, ubusin na natin tong mga pagkain. Masyado ka nang madaldal eh. Nang matapos silang kumain, naglakad-lakad muna sila sa malaking mall, kung saan binilhan ng kung ano-ano ni Dark ang batang si Jana. Binilhan niya ito ng maraming damit at mga laruan. Sobrang saya ni Jana, at nakita naman niyo ni Dahlia. Maraming salamat po sa inyo, Tito Dark. Sana maging kayo na po ng mama ko para hindi na po Tito ang tawag ko sa inyo. Tatawagin na po kitang Papa. Masayang sabi ni Jana nang makauwi sila. Napatingin si Dark kay Dahlia bago pinukol ang tingin kay Jana. Salamat dahil gusto mo akong maging papa mo. Pangako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mapasagot ang napakaganda mong mommy. Magpahinga ka na sa loob, okay? Mag-uusap lang kami sandali ng mama mo. Sige po, salamat po ulit, Tito Dark. Uwi ka ng batang si Jana sabay pasok sa loob. Tuwang-tuwa siya sa'yo dahil nabibili mo ang mga gusto niya. Pero huwag mo siyang sanayin. Ayoko rin naman na maging spoiled siya. Uwi ka ni Dahlia sa binata. Hayaan mo na, ngayon lang naman yan. At isa pa, hindi naman niya hiningi sa akin yan. Ako ang bumili para sa kanya. Ewan ko ba pero parang ang sarap kasi sa pakiramdam na makita siyang masaya. Nagniningning ang mga mata niya. Parang nahaplos ang puso ko. Siguro ang sarap sa pakiramdam na magkaroon ng anak, no? Nakangiting wika ni Dark. Mabagal na tumango si Dahlia. Masarap na medyo mahirap kasi ako lang bumuhay sa anak ko. Masarap sa pakiramdam kasi kapag pagod ako, ngingitian niya lang ako at yayakapin, tanggal na kaagad ang pagod ko. Nang dahil sa kanya, nagkaroon ako ng lakas makipaglaban sa araw-araw ng buhay. Bilib ako sa pagiging matapang mo, sa pagiging matatag mo para sa anak mo. Nakikita ko kung gaano mo siya kamahal. Napakabuti mong ina para sa kanya. Kaya kapag nagkaanak tayo,
Alam kong magiging mabuti kang ina sa kanila. Wika ni Dark sabay ngisi. Tinaasan siya ng kilay ni Dahlia. Hoy, palataw ka dyan. Anong anak natin? Hindi pa nga ako pumapayag na ligawan mo ko eh. Tapos anak agad? Masyado ka ring mabilis ah. Malakas na tumawa si Dark. Kahit ayaw mo pang pumayag na ligawan kita, liligawan pa rin kita. Hindi kita titigilan hanggat sagutin mo ko ng oo. Gusto ko na ring magkaanak at ikaw ang gusto kong maging ina ng mga anak ko. Ayoko sa iba. Gusto ko ikaw lang. Natigilan si Dahlia sabay kagat ng kanyang labi. Bumilis ang pintig ng kanyang puso dahil hindi niya maiwasang kiligin. Ngayon na lamang siya kinilig ng ganon. Aminado siya na minsan ay nadadala siya sa mga sinasabi ni Dark. Ngunit todo pigil siya sa sarili na mahulog sa binata dahil ayaw niyang masaktan. Ang harot mo talaga kahit kailan. Halatang sanay na sanay ka sa mga ganyang galawan, no? Ilang babae na ba ang dumaan sa buhay mo? Pang-100 na ba ako? Masyado ka nang bihasa sa pagiging maharot eh. Pagtataray ni Dahlia sa binata. Malakas namang tumawa si Dark. Ano ba yung pinagsasabi mo? Wala nga akong hilig sa pambababae. Sasabihin mo naman na sa gwapo kong to, nagsisinungaling ako? Oo, gwapo ko at alam ko naman yon. Pero hindi talaga ako mahilig sa mga babae na yan. Nakakatamad kaya na magpapalit-palit ng babae. At saka baka makakuha pa ako ng sakit sa mga babaeng yan. Kahit tanungin mo pa si Charlie, wala akong naging babaeng pagkarami-rami. Mayroon lang akong naging ex-girlfriend at 2 lang sila. Yun na yun. Hindi rin ako mahilig sa fling o one-night stand na yan. May kamay naman ako para makaraos. Nag-init naman ang mukha ni Dahlia, kaya nasipan niya ang binti ni Dark. Hoy, bakit kailangan mo pang sabihin yan? Wala naman akong pakialam kung palagi kang nagkakamay dyan, no? Ang sakin lang, hindi talaga kapani-paniwalang 2 lang naging ex-girlfriend mo. Kung ako sa'yo, para makuha mo ng tuluyan ng loob ko, maging honest ka lang sa'kin. Sabihin mo lang lahat ng totoo. Natatuwang kumamot sa kanyang ulo si Dark. Bahala ka nga dyan, Dahlia, kung ayaw mong maniwala sa akin. Basta ako, nagsasabi ako ng totoo. 2 babae lang talaga ang naging ex ko. Yung sineryoso ko at hindi nakipaglaro lang. Sige na, magpahinga ka na. Ipahinga mo na yung isipan mo para hindi kung ano-anong pumapasok dyan. Salamat sa time ninyong 2 ni Jana. Nag-enjoy akong kasama kayo. Pakiramdam ko tuloy kanina. Ako ang daddy niya. Matamis na nginitian ni Dark si Dahlia bago ito tuluyang pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Habang si Dahlia naman ay sinundan ng tingin ng papalayong sasakyan ni Dark bago siya pumasok sa loob ng kanilang inuupahan. Lumipas pa ang ilang araw, dumalaw sa kanilang inuupahan ng kaibigan nilang si Charlie. Agad na nagtanong si Dahlia kay Charlie tungkol kay Dark. Sobra ka naman kung hindi ka maniniwala sa mga sinasabi ko sa'yo. Hindi ko naman pinagtatakpan si Dark. Sadyang mabait lang talaga ang lalaking yan at hindi babaero. Hindi naman porke gwapo, babaero na agad. May mga pangit nga dyan eh. Nagagawa pang mambabae, hindi ba? Wala talagang bad record yang si Dark. Yung mga ex niya kaya nakipaghiwalay sa kanya. Ang sabi boring daw kasi siya. Wala raw thrill si Dark. Ang gusto nila yung medyo maangas. Bad boy daw. Yun, ending. Pinagluloko sila ng mga pinalit nila kay Dark. Yung 2 yun, sinubukang makipagbalikan kay Dark. Pero wala na silang binalikan. Mahabang pahayag ni Charlie kay Dahlia. O di ba? Ayaw mo pa kasing maniwala, Day. Sinabi ko na sa'yo na kabilang si Dark sa mga matitinong lalaki sa mundo. Masyado kang nagpapa-apekto dyan sa past mo eh. Kaya kung ako sa'yo, kung may something ka na dyan sa puso mo, i-go mo na yan. Push na. Huwag mo nang pigilan dahil matinong lalaki naman ang nagmamahal sa'yo. Bahala ka. Baka mapunta pa yan sa iba. Nakangising wika ni Sheena. Nalukot naman ang mukha ni Dahlia sabay kamot sa kanyang ulo. Hay nako, nagdadalawang isip pa rin talaga ako. Grabe kasi ang trauma ko sa ex ko eh.
Kaya sana maintindihan niyo ko kung bakit. Hirap akong magmahal ulit. Pero ramdam ko naman ang pagiging seryoso niya sa akin. Sadyang hindi ko lang talaga mapigilang hindi mangamba. Sana lang talaga hindi magbago si Dark. Sana tunay talaga ang nararamdaman niya sa akin. Tunay nga yan. 101% pa, Dahlia. Kasi kung magsisinungaling tungkol sa'yo si Dark, edi ako naman ang nalagot sa inyo, hindi ba? Kaya ang masasabi ko lang, mabait na lalaki talaga si Dark. At tunay ang nararamdaman niya para sa'yo. Kaya huwag kang matakot magmahal ulit. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Hayaan mong maging masaya ulit ang sarili mo. At sigurado kong magiging masaya ang anak mo dahil magkakaroon na siya ng papa. Kaya Dahlia, hayaan mong umusbong ang nararamdaman mo para kay Dark. Dahil tunay kang mahal nun. Nakangising wika ni Charlie. Samantala, kagagaling lang sa ospital ni Dark. At nalaman niyang lumalala na ang sakit niya. Kung lilipad siya ng ibang bansa, sigurado ang paggaling niya. Mariin siyang pumikit. Kung nung una tanggap niya nang mamamatay siya. Pero nang makilala niya si Dahlia, gusto niya pang mabuhay ng matagal. Lord, bigyan niyo pa po sana ako ng isa pang pagkakataon para mabuhay ng matagal. Gusto ko pong mabuhay pa ng matagal kasama ang taong mahal ko. Akala ko po, wala nang rason para mabuhay pa. Pero mayroon pa pala. Naluluhang dasal ni Dark. Sumunod na araw, may ngiti sa labi ni Dark nang nagtungo siya kina Dahlia. Niyaya niyang kumain sila sa park malapit sa tinitirhan ni Dahlia. Siyang nag-asikaso ng lahat. Inayos niya ang sapi na dala niya saka inilagay ang pagkaing dala niya. Ano to? Bakit dito mo nilagay? Niluto mo to? Tanong ni Dahlia sa kanya. Matamis siyang ngumiti. Oo, niluto ko yan. Gusto ko kasing matikman mo ang luto ko. Sana magustuhan mo. Ayos lang ba sa'yo na dito tayo mag-date? Naisip ko kasi na baka nagsasawa ka na dahil kung saan-saang restaurant kita dinadala. Baka gusto mo naman ng ganitong lugar. Malamyos na wika ni Dark. Ngumiti si Dahlia bago nilibot ang paningin sa paligid. Maraming mga batang nagtatakbuhan doon at marami ring magkasintahang naroon. Katulad nila, may mga baon itong pagkain habang masayang nagkukwentuhan. Masaya naman kasi sa ganitong lugar mag-date. Nakita mo naman, maraming couples ang nandito. Malawak kasi tapos masarap pang malamig na simoy ng hangin dahil mapuno. Teka, marunong ka palang magluto? O baka naman pinagluto mo lang to sa mga kasambahay mo? Paninigurado ni Dahlia sa binata. Marunong akong magluto. Bihira ako magpaluto sa kasambahay ko dahil mas gusto ko ang lasa ng pagkain. At hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Ako talaga ang nagluto niyan. Tugon ni Dark kay Dahlia. Kumuha ng paper plate si Dahlia at saka nagsandok ng katamtamang kanin. Kumuha siya ng nilutong ulam ni Dark at saka iyon tinikman. Nanlaki ang mga mata niya nang matikman ito. Wow! Ang sarap naman ito! Ang galing mo palang magluto! Di may business kang restaurant? Bulalas ni Dahlia bago muling sumubo ng pagkain. Oo, meron akong restaurant. 3. At lahat ng yun ay kilala't dinarayo. Kung gusto mo, pwede tayong pumunta sa isang branch ko na malapit lang dito. Para makita mo ito at matikman ang mga pagkain namin doon. Suwestyon ni Dark. Sige, ikaw ang bahala. Pero ano palang nararamdaman mo ngayon sa akin? Hindi ka ba naboboring? Hindi ka nga nakakahawak o nakakayakap man lang sa akin eh. Sa tagal mo nang nanliligaw. Hindi naman yun ang habol ko. Kung yun ang nais ko, napakadali ko lang yan makukuha sa ibang babae. Higit pa nga ron ang kaya nilang ibigay sa akin eh. Pero panandali ang saya lang naman. Pero pagdating sa'yo, ang puso mo ang sinusungkit ko. Yung loob mo ang kinukuha ko. Hindi yung kung ano ang gusto mong ibigay sa akin. Masaya na akong makasama ka at makausap palagi. Hindi na kita kailangan pang hawakan o yakapin pa. Seryosong wika ni Dark kay Dahlia. Hindi naman naiwasang kiligin ni Dahlia.
Congrats! Ang galing mo talaga kahit kailan. O siya, kumain na nga tayo bago pa ako kiligin sa mga banat mo. Lumipas pa ang ilang buwan. Tuluyan na ngang nahulog si Dahlia kay Dark. Napatunayan niyang tunay ang pinapakita sa kanya ng binata. Ngunit hindi pa niya ito sinasagot. Humahanap pa siya ng magandang tiyempo para sagutin ng binata. Anak, matulog ka na. Gabi na, bakit nandito ka pa sa sala? Tanong ni Dahlia sa kanyang anak. Hinihintay ko po si Tito Dark. Hindi po ba siya pupunta ngayong gabi? Ang sabi niya sa akin kanina, mag-play daw po kami. Alam mo po mama, pakiramdam ko po, papa ko na po siya. Sa tuwing hinahatid niya ako sa school, sobrang saya ko dahil hindi na ako inaasar ng mga classmates ko na wala akong papa. At saka, ang pogi pa po ni Tito Dark. Dahil maraming nanay ang nagpapakit sa kanya pero iniiwasan niya po. Wika ng kanyang anak. Napalunok ng laway si Dahlia. Maraming beses na rin kasing hinatid ni Dark ang kanyang anak sa school. At yun ang request ng anak niyang si Jana. Hindi pa naman sana niya dapat ipapasok sa school ang anak niya. Pero gustong-gusto na ni Jana. Kaya nagsaling kit-kit muna siya doon dahil bata pa siya. Mama, sana po si Tito Dark na lang po ang papa ko. Ramdam ko pong mahal niya ako. Sinabi na rin po sa akin ni Tita Sheena na hindi raw ako mahal ng totoo kong papa at iniwan niya tayo. Kaya sana po, Mama, si Tito Dark na lang. Please, Mama. Siya po ang gusto kong maging papa. Pakiusap ni Jana sa kanya. Tiningnan ni Dahlia si Sheena na ngayon ay nakakagat-labing nag-iwas ng tingin sa kanya. Pinapasok na ni Dahlia ang anak niya sa kwarto dahil hindi makakapunta ngayong gabi si Dark. Nasa may layong lugar ito at may inaasikaso. Pasaway ka rin talaga? Bakit sinabi mo pa yun kay Jana? Nakaarko ang kilay niyang sabi kay Sheena. Sorry na Dahlia, matalino kasi ang anak mo. Matanda kong makipag-usap kaya sinabi ko na ang totoo. Para hanggat maaga pa, alam na niya. Sa tuwing nag-uusap kami, todo kwento siya sa akin sa mga ginawa nila ni Dark. Kung paano siya asikasuhin ito, bigyan ng pagkain at kung ano-ano pa. Masayang-masaya siya kapag kasama niya si Dark. Pakiramdam niya raw buong pamilya niya. Sabi ni Sheena sabay kagat-labi. Sumilay ang ngiti sa labi ni Dahlia. Alam mo bang hindi naman talaga dahil sa mga pinakita sa akin ni Dark kung bakit unti-unti akong nahuhulog sa kanya? Kundi kung paano niya itrato ang anak ko. Ang sabi niya sa akin, gusto na raw niyang magkaanak. Pero dahil wala pa siyang anak, si Jana raw muna ang baby niya. At kahit magkaanak pa raw kami kung sakali, si Jana pa rin ang unang baby niya. At hindi magbabago ang pagmamahal niya kay Jana. Ituturing niyang anak si Jana na parang kanya talaga. O diba? Ang bongga ni Papa Dark. Ano na? Kailan mo ba siya balak sagutin na? Huwag mo nang patagalin, Day. Baka mabingwit pa yan ng iba. Wika ni Sheena sabay hagikik. Sumunod na araw, maagang nagtungo si Dark upang ihatid si Jana sa school. Kasama siya sa paghatid. At pagkatapos ay niyaya siya nitong kumain sila sa labas. Humugot ng malalim na paghinga si Dahlia. Yun na ang araw na sasagutin niya si Dark. Ang ganda naman ng view dito. Halatang ito ang binabayaran sa restaurant na to. Ang mamahal ng pagkain pero busog naman ang mata mo sa ganda ng view. Nakangiting wika ni Dahlia habang binubusog ang mata sa magandang tanawin sa restaurant na yon. Yes, ganun talaga kapag business. Kasama to sa binabayaran, pero masarap naman ang lahat ng pagkain dito. Hindi mo ba nagustuhan ng food? Tanong ni Dark sa kanya. Tinignan niya ang binata. Nagustuhan ko. Lahat naman sa akin masarap kasi matakaw ako eh. Natawa naman si Dark. Yun nga ang gusto ko sa babae, matakaw. Hindi yung pabebe kumain tapos mamaya nagugutom na naman. Matamis na ngumiti si Dahlia. Pero mas gusto kita sa lahat ng kinain ko ditong pagkain. Mukhang mas masarap ka eh. Agad na namula ang mukha ni Dark. Hoy, huwag kang ang ganyan. Kinikilig tuloy ako sa'yo. Bulalas ni Dark. Talaga? Paanong kilig? Patingin nga ng face?
Pangaasar ni Dahlia sa binata. Natatawang tinakpan ni Dark ang kanyang muka gamit ang kanyang palad. Pasaway ka. Huwag kang ang ganyan. Basta, mabilis ang tibok ng puso ko. Tapos parang gusto kitang yakapin ng mahigpit. Inirapan ni Dahlia ang binata sabay tawa. Sus, gigil ka na sa akin oh. Nakakalokong ngumisi si Dark. Oo, sobra. Mga 100%. Aniya sabay tawa ng malakas. Tumikim si Dahlia bago sumeryoso ang kanyang muka. Nakita ko naman na seryoso ka talaga sa akin. At natutuwa kong itinuturing mong parang sayo si Jana. At masaya siya sa tuwing kasama ka niya. Nakikiusap nga siya palagi sa akin na sana ikaw na lang ang papa niya. Dark, alam mo naman kung ano ang past ko. Niloko ko at iniwan. Kaya sana huwag mong gagawin sa akin yon. Ngayong araw, nilalagyan ko na ng label ang relasyon nating dalawa. Sinasagot na kita. Napanganga si Dark at hindi nakapagsalita. Nakatitig lamang siya kay Dahlia, kasabay ng pangingilid ng kanyang mga luha. Nangunot naman ang noo ni Dahlia at agad na nilapitan ng binata bago niyakap. Hoy, ano ba? Bakit ka umiiyak dyan? Pabulong niyang sabi kay Dark. Sobrang saya ko lang. Sobrang saya ko lang dahil sa wakas, girlfriend na kita. Maraming salamat, Dahlia. Maraming salamat sa lahat. Lumuluhang wika ni Dark habang yakap si Dahlia. Nadala rin si Dahlia sa pag-iyak ni Dark. Yun na yata ang pinakamagandang reaksyon ni Dark dahil sinagot niya ito. Yung past niya, hindi naman ganun nung sinagot niya. Parang wala nga lang. Pero si Dark, sobrang saya at nagpasalamat pa sa kanya. Hindi nagtagal ikinasal sina Dark at Dahlia. 3 buwan matapos maging sila. Hindi na siya pinakawalan pa ni Dark. At ibinigay sa kanya lahat ni Dark ang mayroon siya. Lahat ng yon surrender sa kanya. Tinuruan siya ni Dark kung paano i-manage ang kanilang negosyo. Nagpakatatay si Dark kay Jana, kung saan napapawi ang pagod niya kapag nakikipagkulitan siya sa bata. Love, ayos ka lang ba talaga? Bakit parang napapadalas yata ang pangihina mo? May sakit ka ba? Magpahinga ka na lang muna. Nag-aalalang tanong ni Dahlia sa asawa. Mabilis na umiling si Dark. Ayos lang ako, love. Huwag mo akong intindihin. Siguro, ang dami ko lang iniisip. Kailangan ko lang din talaga ng pahinga. Pasensya ka na, love, ha? At bakit ka naman humihingi ng pasensya dyan? Dahil hindi kita maasikaso, love. Magpapahinga lang ako sandali tapos mamaya, magkulitan tayo. Wika ni Dark at saka pilit na ngumiti. Sige na, magpahinga ka na lang dyan, love. Huwag mo nang intindihin pa si Jana dahil nandun naman siya sa yaya niya. Sasabihan ko na lang din siya na huwag ka munang kulitin. Magpahinga ka lang dyan. Ani Dahlia bago hinagka ng noo ng kanyang asawa. Pagkaalis ni Dahlia, tinawagan ni Dark ang kanyang personal doctor, pati na si Charlie. Pinilit niyang maglakad kahit hinang-hina na siya. Nakaabang ang sasakyan ni Charlie sa labas ng kanilang bahay. Bilisan lang natin, Charlie. Babalik din kaagad ang asawa ko. Nangihinang wika ni Dark. Heist, kailangan mo na talagang sabihin kay Dahlia ang tungkol sa malubha mong sakit, Dark. Habang tumatagal, palalaya ng palala. Sinabihan na kasi kita noong magpagamot ka eh. Paayaw-ayaw ka pa kasi dahil wala kang rason para mabuhay. O ngayong meron na, lumala naman ang husto ang sakit mo. Hindi ko alam kung magagawa ka pa bang gamutin ng doktor mo. Naiinis na wika ni Charlie. Pasensya ka na, Charlie. Please, wag na wag mong sasabihin ang tungkol dito kay Dahlia. Ayokong mag-alala siya. Ayokong isipin niya pa ako ng isipin. Please, Charlie. Nakikiusap na wika ni Dark sa kaibigan. Hay naku, ewan ko sa'yo. Masasabunutan kita dyan. Bulyaw ni Charlie sa kanya. Pagkarating nila sa ospital, agad na inigsamin ang katawan ni Dark. Maya-maya pa, malungkot ang mukha ng doktor na lumapit sa kanila. I'm sorry pero lumala na ang sakit mo.
Kung noon ka pa sana nagpagamot, naagapan pa yan. Hindi ko na makakaya pang gamutin ka. Pero pwede ka pa rin gumaling. Kailangan sa ibang bansa ka magpagamot. Mas high-tech doon at kompleto sila sa gamit. Wika ng doktor kay Dark. Nagkatinginan sina Dark at Charlie. Kasabay ng pagtulo ng butil ng luha sa mga mata ni Dark. Ang pagguhit ng kirot sa kanyang dibdib. Kailangan mong magpagamot, Dark. Kung gusto mo pang makasama si Dahlia ng matagal at bumuo ng pamilya kasama siya. Naaawang wika ni Charlie. Sa susunod na linggo, aalis ako ng bansa. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Hindi ko sasabihin ang tungkol dito. At pakiusap, huwag mo ring sasabihin sa kanya. Babalik ako ng malakas at magaling na. Nanlaki ang mga mata ni Charlie. Ano? Hindi mo sasabihin kay Dahlia? Ano ka ba? Siguradong masasaktan yun ng sobra. Charlie, please. Huwag mong sabihin sa kanya. Mas mabuti pang magalit siya sa akin dahil iisipin niyang iniwan ko siya. Kaysa malaman niyang may malubha akong sakit. Maapektuhan lang siya lalo at mag-iisip ng kung ano-ano. Charlie, malaki ang tiwala ko sa'yo. Kapag gumaling ako, babalik ako. Napakamot na lamang sa ulo si Charlie. Oo na, kasi naman ang tigas ng ulo mo nun. Pero wala nang magagawa. Basta kailangan bumalik ka dito. Na wala ka ng sakit at magaling ka na. Pagka-uwi ni Dark sa kanilang bahay, niyaya niyang mag-dinner date silang dalawa ni Dahlia. Pumayag naman ang kanyang asawa. Sobrang sweet niya kay Dahlia. Ang yakap niya, sobrang higpit na parang ayaw na niyang mawalay sa asawa. Mahal mo ba talaga ako, love? Tanong niya kay Dahlia habang yakap niya ito ng mahigpit. Oo naman, mahal na mahal kita. Mabilis na tugon ni Dahlia. Mahal na mahal din kita. Sana kahit ano man ang mangyari, ako pa rin ang mahal mo. Kahit may dumating pa dyan na mas better sa akin, sana ako pa rin ang manaig sa puso mo. Sana ako lang ang laman ng puso't isipan mo. Tinawanan ni Dahlia ang kanyang asawa. Ano ba yung sinasabi mo? Siyempre naman, ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang at wala ng iba. Kahit may dumating pa dyan na iba, wala akong pakialam sa kanila. Kapag nagmahal ako, hindi na ako tumitingin pa sa iba. Kinikilig ng ngumiti si Dark. Talaga? Paano kung mas gwapo sa akin? Yung talagang gwapo. At saka, hindi ka na nabuboring sa akin? Baka nagsasawa ka na sa akin. Kasi hindi ako bad boy eh. Humarap si Dahlia sa kanyang asawa saka pinisilang magkabilang pisngi nito. Ano bang nangyayari sa'yo? Para kang timang. Hindi ko gusto ang lalaking bad boy. At yung mga babaeng naboring sa'yo, mga syu ngayon. Doon sila sa bad boy. Stress lang sila doon. Bugbog lang aabuti nila. Basta ako, masayang masaya ko na ikaw ang asawa ko. Good boy. Super mapagmahal at talagang gwapo. Yummy pa. Sana magkabibi na tayo, no? Malaki na rin si Jana eh. At gusto na rin niyang maging ate. Gagalingan ko, love, para makabuo na tayo. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa madilim kong mundo. Ikaw ang nagbigay ng saya sa malungkot kong buhay. Naakala ko wala nang rason para mabuhay pa ako sa mundong to. Pero meron pa pala. At ikaw yun, Dahlia. Ikaw ang rason kung bakit gusto kong mabuhay ng matagal. Maramdaming wika ni Dark. Humaba ang nguso ni Dahlia at saka biglang hinalika ng kanyang asawa, sabay pitik sa noo nito. O yan, kinis na kita. Huwag ka nang masyadong madrama dyan. Basta, mahal na mahal kita. Masayang wika ni Dahlia sabay yakap ng mahigpit kay Dark. Matapos ang masayang isang linggo ni na Dark at Dahlia, isang araw ay bigla na lang naglaho si Dark. Panay ang tawag ni Dahlia sa kanyang asawa. Kung sino-sino na rin ang tinawagan niya para hanapin si Dark. Ngunit walang Dark na umuwi ng gabing yon. Hanggang sa lumipas ang isang linggo, walang Dark na umuwi sa bahay na yon. Sinasabi ko na nga ba, ang tanga-tanga ko. Bakit hinayaan ko pang mahalin ng lalaking yon?
Tapos ngayon, iiwan niya lang din ako. Ang tanga-tanga ko. Dapat talaga, hindi na lang ako nagmahal ulit. Napakatanga ko. Ang sabi niya sa akin, hindi niya ako iiwan. Pero anong ginawa niya? Iniwan niya pa rin ako. Napakasama niya. Ang sama-sama niya. Lumuluhang sigaw ni Dahlia. Nagkatitigan sina Sheena at Charlie. Nasabi ni Charlie ang dahilan kung bakit naglahong parang bula si Dark. At naintindihan naman yon ni Sheena. Nangako siya na hindi iyon sasabihin kay Dahlia. Dahil iyon ang hiling ni Dark. Day, baka naman may inasikaso lang. Baka naging busy lang sa ibang bagay. Wika ni Sheena sabay tingin kay Charlie. Nabisi sa ibang bagay? Ano ba ako sa kanya? Hindi ba ako mahalaga sa kanya para ipagpalit niya ako sa ibang bagay na yan? Bakit wala man lang siyang pasabi? Bakit wala man lang siya kahit anong message sa akin? Wala man lang paramdam. Bigla na lang siyang naglahong parang bula. Hindi ako kinakabahan kaya alam kong walang nangyaring masama sa kanya. Alam mo kung anong nararamdaman ko ngayon? Sumama siya sa ibang babae. Baka nagtana na sila ng babae niya. Sabi mauulit na naman to sa akin. Maluloko na naman ako. Ang tanga ko talaga. Hindi na ako nadala. Galit na sigaw ni Dahlia habang patuloy na umaagos ang kanyang luha. Niyakap siya ng kanyang dalawang kaibigan. Durog na durog ang puso niya sa mga oras na yon at sinisisi niya ang sarili kung bakit nagmahal pa siya ulit. Ngayon, nasasaktan na naman siya. Nadurog na naman ang puso niyang nabuo na. Nawasak na naman ang isang lalaki. Galit na galit siya kay Dark at nagsisising nagpakasal pa siya. Hanggang 1 taon na nga ang lumipas. Walang Dark na nagpakita o kahit nagparamdam kay Dahlia. Walang araw na hindi umiiyak si Dahlia at umasa na babalik si Dark at magpaparamdam sa kanya. Ang bilis lumipas ng mga araw. 1 taon na palang lumipas simula nang iwan niya ako. Ang tanga ko. Akala niya, hindi ko malalaman na umalis pala siya ng bansa. Sino kaya ang babae niya ron? Sa ibang bansa pa talaga? Mukhang ibang lahi pa talaga ang pinalit niya sa akin Sa bagay, anong panama ng isang Pinay na katulad ko? Magaganda ang mga ibang lahi. Malalaki pa ang dibdib. Walang-wala ko sa kanila. Mapait na wika ni Dahlia. Hinawakan siya ni Sheena sa balikat. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Baka may rason siya kung bakit siya umalis. Baka wala naman talagang iba. Baka may ginawa lang siya ron. Asar na tumawa si Dahlia. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit pinagtatanggol mo ang lalaking yun? At ano naman ang ginawa niya sa ibang bansa Anong rason niya para magpunta doon? Ano? Walang ibang rason kundi ng babae lang siya doon. At isa pa, mayaman siya. May cellphone siya. Bakit hindi man lang siya nag-message sa akin? Bakit nawala na lang siyang bigla? Alam mo naman siguro kung anong pinagdaanan ko sa araw-araw na wala siya sa tabi ko, hindi ba? Iniisip ko na lang na patay na siya. Mas maiging ang patay na siya para hindi na ako umaasang babalikan niya pa ako. Padabog na naglakad si Dahlia palabas ng bahay. Ngunit bago pa man siya makasakay sa kanyang sasakyan, bumukas ang gate nila. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang asawa. Dark? Naluluhang wika ni Dahlia. Love, nagbalik na ako. Garalgal ang boses ni Dark nang sabihin yon, kasabay ng pangingilid ng kanyang mga luha. Kumulo kaagad ang dugo ni Dahlia. Binalot siya ng matinding galit. Nanlilisik ang kanyang mga matang nilapitan ng kanyang asawa at sa kanya pinagsasampal. Hayop ka! Nagbalik ka pang hayop ka! Saan ka nagpunta Bakit nawala ka ng 1 taon? Napakasama mo! Sinong pinuntahan mo sa ibang bansa? Sino? Babae mo? Napakasama mo! Alam mo na kung bakit pinahirapan kitang maligaw nun. At dahil yun sa niloko ko ng ex ko. Iniwan ako. Tapos ginawa mo rin sa akin. Napakasama mo. Sobrang sama mo. Hindi mo alam kung ano ang araw-araw na dinadala ko. Walang gabi na hindi ako umiyak at nasaktan sa ginawa mong pag-alis. Tapos ngayon,
Bigla ka nalang susulpot at sasabihin sa akin na bumalik ka na. Ang kapal ng pagmumukha mo na sabihin sa akin yan, na parang walang nangyari. Hayop ka, sobrang sama mo. Sigaw ni Dahlia bago nanghihinang napaupo. Pulang-pulang mukha ni Dark dahil sinalo niyang lahat ang sampal ng kanyang asawa. Tinanggap niya iyon upang mabawasan ang nararamdaman na galit ni Dahlia sa kanya. Ngayong nakabalik na siya, magaling na siya at hindi na sila magkakahiwalay pa ng kanyang asawa. Patawarin mo ko kung iniwan kita ng walang pasabi. Patawad kung naglaho ako ng parang bula. Umalis ako ng bansa para magpagamot. Bago pa tayo magkakilala, may malubha na akong sakit. Hindi lang ako kaagad nagpagamot dahil wala naman akong rasonon para mabuhay. Walang nagbibigay sa akin ng inspirasyon para mabuhay. Ngunit nang makilala kita, doon ako nagkaroon ng dahilan para magpatuloy. Hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong mag-alala ka pa. Kaya nakiusap ako kay Charlie na bantayan kayo ni Jana. Iyon ang totoo, maniwala ka sa akin. Wala akong ibang babae. Ikaw lang talaga. Nagpagaling lang ako sa ibang bansa. Patawarin mo ko kung hindi ko sinabi sa iyong tungkol sa sakit ko. Lumuluhang salaysay ni Dark. Hindi siya naniniwala sa pahayag ng kanyang asawa. Kaya naman itinulak niya ito. Lumayas ka dito. Ayokong makitang pagmumukha mo. Anong akala mo sa akin? Maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Hindi ako tanga para maniwala pa sa'yo. Layas, umalis ka. Ayokong makitang pagmumukha mo. Galit na sigaw ni Dahlia. Umagos ang masaganang luha ni Dark sa kanyang mga mata. Tinignan niya muna ng matagal ang kanyang asawa bago tuluyang umalis. Humagulhol naman si Dahlia at niyakap siya ng mahigpit ni Sheena. Kahit na galit siya kay Dark, masaya siyang nagbalik na ito. Masaya siyang malaman na ligtas ang kanyang asawa. So, nagsinungaling pala kayong dalawa sa akin ni Charlie? Paano niyo naatim na makita akong nasasaktan habang alam niyo naman pala ang totoo? Kalmado ngunit galit na tanong ni Dahlia sa kanyang kaibigan. Napalunok ng laway si Sheena. Alam ko na magagalit ka ng ganito pero nangako kasi kami sa asawa mo eh. Naipit lang din kami. Pero kung hindi mo kasi alam, wala kang alam, mas makakapag-focus si Dark sa pagpapagamot. At yun nga ang nangyari. Gumaling ang asawa mo. Kaya nakabalik siya rito ng magaling na. Kasi kung alam mo ang tungkol sa sakit niya, iisipin ka niya't ang mararamdaman mo. Lalong lalala ang sakit niya. Kaya siguro naisip niya na huwag sabihin sa'yo. Hinawakan ni Dahlia ang kanyang sentido. Galit pa rin ako sa kanya kahit sinabi mo na kung ano talaga ang totoo. Mali pa rin ang ginawa niyang yon. Naglihim siya sa akin. Pero masaya akong magaling na siya. Masaya akong wala na siyang sakit. 3 araw ang pinalipas ni Dahlia. Tinawagan na niya ang kanyang asawa para pauwiin ito. Bago pa man makayakap sa kanya si Dark, nakatikim muna ito ng malutong na sampal. Ano? Magrereklamo kang masakit? Kulang pa yan sa mga dinanas ko araw-araw na wala ka sa tabi ko. Nakakainis ka? Hanggang ngayon, galit pa rin ako dahil sa ginawa mo. Pero naiintindihan ko naman kung bakit mo yun ginawa eh. Kaya pinapatawad na kita. Kalmadong wika ni Dahlia. Hindi nagsalita si Dark. Sa halip ay niyakap lamang siya nito ng mahigpit. Humahagulhol ang kanyang asawa habang yakap siya. Kaya't napaiyak na lang din siya. Maraming salamat dahil naintindihan mo ko, love. Malaki ang pagkukulang ko sa'yo, kaya pangako, babawi ako. Ngayong magaling na ako, hindi na ako maglilihim pa sa'yo kahit kailan. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Mahal na mahal kita, love. Walang araw na hindi ako nangulila sa'yo nung nasa ibang bansa ako habang nagpapagaling. Ang nasa isip ko nun, kailangan kong umuwi dito ng magaling at wala ng sakit. Hindi pwedeng mamatay ako. Gusto kong magkaanak tayong dalawa. Kaya simula ngayon, hindi na kita titigilan pa, love. Gagawa tayo ng baby gabi-gabi. Kinurot ni Dahlia sa tagiliran ng kanyang asawa. Pasneya ka? Baka mamaga naman ang bibingka ko sa'yo.
Pero sige, halika na sa kwarto. Gumawa na tayo ng baby. 1 taon ka ring nawala kaya masikip ang bibingka ko. Magdahan-dahan ka sa pagpasok dahil baka masipa ko yung sandata mo. Halika na. Wika ni Dahlia sabay hatak sa kanyang asawa patungo sa kwarto. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Biniyayaan ng kambalang mag-asawang Dark at Dahlia. Panay ang iyak ni Dark sa ospital nang masilayan ng kanyang kambal. Parehas lalaki ang kanilang anak. May magpapakalat na ng lahi mo. Parehas lalaki ang anak natin. Wika ni Dahlia habang buhat ang kanilang anak. Talagang kailangan nating ikalat ang lahi ko. Sayang naman ang kagwapuhan nilang minana sa akin. Wika ni Dark sabay tawa ng malakas. Sus, ang yabang mo? Pero ayos lang ba kung humirit pa ako ng 2? Mas mainam sana kung magkaroon tayo ng 5 anak kasama si Jana. Mas marami, mas masaya. Inirapan ni Dahlia ang kanyang asawa. Manahimik ka nga dyan. Kakapanganak ko pa lang, hihirat ka na kaagad. Manahimik ka. Baka ngumuwi na ang tahong ko sa'yo. Malakas na tumawa si Dark bago hinalikan sa noo ang kanyang asawa. Wala na siyang mahihiling pa sa mga oras na yon dahil pakiramdam niya, kumpleto na siya. At laking pasasalamat niya na binigyan pa siya ng pangalawang buhay. At nangakong hinding-hindi na maglilihim pa sa kanyang pinakamamahal na asawa. Dahil sa buhay mag-asawa, hindi dapat naglilihim sa isa't isa. Kahit gaano pa kalalim ang rason. Dapat maging tapat lamang sa isa't isa. Dahil ang paglilihim ay isa ring dahilan kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa. At iyon ang pinangako ni Dark sa asawa niyang si Dahlia. Labis niyang nasaktan ang kanyang asawa sa paglilihim niya, kaya't hinding-hindi niya na yon uulitin pa, at nangakong magiging tapat habang buhay. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng aming mga kwento. Naway patuloy pa kayong makinig sa mga susunod pang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Nagmamahal, Inday Series. 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 Series.